hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, purihan din ang Diyos, hallelujah. Oh, your goodness, Lord, ang iyong kabutihan po, Panginoon, ay sapat. Hindi po mapantayan, Panginoon, Lord. Hindi po, Panginoon, Lord, kumukupas, Panginoon. Sa sino mang lumalapit sa iyo, dumudulong, Panginoon, Lord. Ang kabutihan ang lumuluko po sa amin upang, Panginoon, na bawat isa ay maligtas po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Amen. Bago tayo magpatuloy, before we go further, ay mayroon pong prayer request dito. Complete healing ni Grisel Lagrimas sa lagnat at saka ubo sipon. Itong laganap ngayon ang pag-pray natin mga lagnat, ubo sipon. Ganun din si Mateo Alexander. Mayroon din siyang ubo sipon. Ating po mag-pray na bigyan ng Panginoon ng lunas. At mayroon po mga prayer request dyan para bibigyan natin ng prayer ring. Wala na po. Praise God sa Panginoon. Tayo po ay manalangin at salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay tumutugon sa kaniyang kabutihan. Ang bawat isa sa atin ay naririto. Isa tayo ng Panginoon. Binalik tayo ng Panginoon sa kanyang banal na presensya. Yan po ang kabutihan ng Diyos na hindi po kumukupas. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, dinadalayan ko po, Panginoon, ang prayer request dito, si Grisel Lagrimas. Mayroong lagnat, ubo at saka sipon. Yan po ngayon ang laganap ng mga sakit, mga lagnat, mga ubo, mga sipon. Ikaw po, Panginoon Lord, maglusaw sa mga sakit at mga karamdam ito. Ang mga ubo at mga sipon, lulusawin mo po, Panginoon, mga lagnat ito sa pangalan mo, Panginoon. By your blood, Panginoon. By your stripes, Panginoon. There is healing and deliverance. According to your words po, Panginoon, sa Isaiah, Panginoon, 53 verse 5, you are wounded for our transgression, O God. You are bruised for our iniquity, O Lord. Hallelujah. The chastisement of our peace was upon thee. And by your stripes, O Lord God, we are healed sa iyong malatay. Ikaw ng katawang tao. Kami po, Panginoon, ay nakatanggap ng kagalingan. O God, sa iyong banal na dugo, nakatanggap ng kabutihan mo, kapatawaran ng aming mga kasalanan po, Panginoon. Salamat po. Dinako mo ang bawat isa, Panginoon, narito upang madama ang iyong kabutihan po, Panginoon. Sa mga sandaling ito po, Panginoon, Lord, dumudulog kami sa iyo. Ikawan mo yung banal na pasensya sa lugar na ito, Panginoon. Pagkabanalin mo ang bawat isa, Panginoon. Anong mga kasagabal, anumang mga hadlang na gawa ng demonic spirit po, aming pong sinasaway, tinatalian, tinatapon sa impyerno at huwag na babalik sa pangalan mo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus, let your deliverance to everyone, Panginoon. Let your healing, Panginoon, to everyone. Let the Holy Spirit, Panginoon, fill everyone by the Holy Ghost and fire. Let your Shekinah glory, Panginoon, dwell this place, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Bless everyone, Panginoon. Make everyone worthy to the side that we will be, hallelujah, the recipient of your words, the recipient of your promises, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Ama, sa pangalan mo po, Panginoon. Alam ko, sabi, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Amen and amen! Hallelujah! Bless everyone, O God! Bless thy servant, Panginoon, Lord. Pour out the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Fill them, hallelujah, with the Holy Ghost. Fill them, Panginoon, your love and mercy. Fill them, Panginoon, that your sustaining, Panginoon, power and joy, unspeakable, full of glory. Lahat masabi, thank you, Jesus. Shall we clap our hands once again to the Lord? Amen and amen! Hallelujah! 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 Amen and amen! Praise God! You may be seated. Tayo po makaupo na po mga minamahal sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Binabati kayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Dahil tayo po ay pinagkaisa dito sa pamagitan po ng love of God, pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kabutihan. Marami po tayong mga kakulangan po sa Panginoon, subalit
ang kabutihan ng Diyos ay nandyan. Ngayon po ang ating pagtatalakayin ang salitang pamagat, compromise. Lahat na sabing compromise. Ilan na tayo po ay magtataka bakit ito ating tinatalakay ngayon. Kailangan ay huwag tayong makompromiso ang ating pong buhay. Hello, amen ba? Sinabi po sa Genesis chapter 3 verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, no, ang babae na si iba ay nakita ang punong kahoy na mabuting kakainin, and it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. At nakakaakit sa mga mata ang punong kahoy na ito at nakapanganasa na magiging matalino. Yan sinasabi ng panunukso po ng ahas. At ang nangyari dahil sa kanyang pangaakit at nakinig po ang babae, she took all the fruit thereof. Kinuha niya ang punong kahoy ng bunga. Sinabi nila ay mansanas. Ay mayroong mansanas dyan, pero hindi po mansanas yan. It is the tree of good and evil. Ang punong kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama. Very common na kwentong ito, kahit mga bata alam yan. Bata, ito po ang ating pong teksto. At kinain, and give also unto her husband with her, and he did it. Sino ang unang kumain ay ang babae. At ibinigay niya sa kanyang asawa at kinain. Bear in mind, tayong mga lalaki na ang babae talaga ay may kahinaan. Hello? Sinabi po sa banal na kasulatan, yan ang nangyari, compromise ang kanyang devotion, dedication, integrity, dahil sa na-compromise ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagkakilala sa Diyos. So huwag natin i-compromise ang ating pong buhay. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Kinain! At alam natin, dahil sa kanyang pagkain at ibinigay sa kanyang asawa, nagkaroon po ng kamatayan. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag hipuin mo at kakainin ang punong kahoy sa pagkakilala at mabuti at masama, totoo kayong mamatay. Ngunit ang sinabi ng ahas, hindi kayo mamatay. Anong hindi? Totoo nga mamatay. Kaya ba, ang tao ba walang kamatayan? Immortal ba? Noong una ay immortal ang tao. Ngayon po ay may kamatayan. Kaya mag-ingat po tayo habang po tayo nabubuhay na huwag madaling mamatay. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Huwag natin i-compromise ang ating buhay sa mundong ito para manatiling tayo malusog at buhay. Amen ba? Na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yan ang dahilan na tayong mga lalaki ay unawain natin ang mga babae may kahinaan talaga. Mahina talaga, hindi ba? Mahina talaga, nakakay talaga. Ano sinabi po ng First Peter chapter 3 verse 7, sabi niya, ye likewise husband, honor your wife as a weaker vessel, but being heirs together the grace of promises of God, that your prayer will not be hindered. Hello? Do you understand? Naunawaan ba natin na tayong mga lalaking asawa, igalang natin ang ating mga asawa ng may kahinaan. Naging kabahagi tayo na lahat na kapagmana sa grasya ng Panginoon upang ang inyong mga panalangin ay hindi mahadlangan. Hello, hello.
Gusto po ng Panginoon, sama-sama po tayo maglingkod sa Panginoon. Kailangan magtutulungan po tayo. Kailangan tayo ay magkaroon po ng katapatan at lagi natin pong kausapin ang ating kasama. Alam niyo po, kapag walang communication, ang mag-asawa, kapag lack communication, diyan ang papasok po ang diablo. Hindi po sa paninita ito, yun po ang nangyayari po sa mundo ito. Kailangan magkaroon lagi ng communication ng mag-asawa, para po ay hindi makasingit po si Satanas. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dahil kapag hindi po natin gagawin, yan po ang mangyayari. So, mabuti ba ma-compromise? Sabi nila, mabuti naman daw para mapaganda. Ay, ano nangyari nga? Nagkaroon tuloy ng kamatayan ng tao. Di ba sinabi sa ng banal na kasulatan, totoo kayong mamatayan? Naranasan ng lahat ng mga tao ang kamatayan. Kaya nga sinabi ng Romans chapter 5 verse 12, for one man's sin, death passes to all men. Ibig sabihin, pagkakasalanan ng isang tao, naranasan ang kamatayan ng lahat ng tao. Yan ang dahilan na ang buhay ng tao kapag i-compromise mo sa diablo, maranasan mo ang hindi mo maranasan na kapigatian, kahirapan, at ang dulo-dulo, kamatayan. Hello? Purihin pa rin natin ang Panginoon. Kaibuti pa rin ang Panginoon sa kabila na na-compromise ang buhay ng tao at binigyan ng Panginoon ng pagkataon na makabalik loob sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal, ay pinatawad ng Diyos ang tao. Sa anong pamaraan? Sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. Purihin natin ang Panginoon. Because of His blood, yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya the greatest word in the Bible, it is a well-known verse, ay sa John chapter 3 verse 16. Ganon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po, hallelujah. God don't want us to be perished. God want us to be have reconciliation, to have eternal life. Kaya gusto ko nang tayo magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan muli, siya ay nanao ng katawang tao at upang mabalik loob tayo sa Kanya, ipinakaloob ng Panginoon ang Kanyang katawan. Sino po ang tao ay pagkaloob ng Kanyang katawan para kaligtasan ng sa katawan? Diyos lamang ang makagawa na yun dahil ang Kanyang dugo lamang na walang kasalanan ay nagtubos sa ating. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Sa kabila na na-compromise ang buhay mo, ang buhay ko, nagawa natin ano ba magkompromiso sa kasalanan, ngunit ang Diyos, hallelujah, nandiyan. Nakaalala na kung magbalik loob tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo muli ng buhay. Bibigyan niya tayo muli, hallelujah, nakakapayapaan at kaayusan sa Kanyang buhay. Amen. Sa buhay ng Panginoon, matagpuan natin ang kapayapaan. Kahit sinabi niya, the flesh profiteth nothing, but the Spirit quickeneth. The words that I speak unto you, it is a spirit and it is life. According to John chapter 6 verse 33. Kaya itong flesh natin po, kapag pairalin natin, ay propheteth natin. Ibig sabihin walang saysay ito. Pupunta po sa lupa. Babalik po tayo sa lupa. Kaya nga, when the dust return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. According to Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Kaya gusto po ng Panginoon na itong flesh natin ito, ang ating sarili, hawakan mo yung sarili, kurutin mo. Sabihin mo, katawan ko, huwag mong ikompromiso ang buhay mo kay Satanas. Maglingkod tayo sa Diyos.
Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kasi kung pairalin natin ang ating flesh, we shall die. Mamatay po tayo. Sinabi sa Romans chapter 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kung nais natin magkaroon tayo ng buhay, kailangan tayo sundin natin ang mga alituntunin ng Diyos, ang ating devotion, ang ating integrity, ang ating faithfulness, ang ating obedience, ang ating katapangan sa Panginoon upang magkaroon tayo ng kapayapaan, upang magkaroon tayo ng buhay sa Panginoon. Hallelujah! Kunin ko pairalin natin ang ating flesh, we shall die. Kaya binigyan po ng Panginoon ng pagkataon niya sa kabila ng pagkakasala natin, ang Diyos nakahanda pa rin siya patanggap sa atin. Kung tayo, hallelujah, susunod sa Kanya, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sino ba po mga patibong ng kasalanan? Ay, lahat. Sinabi po sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous. Nagsusulat. Walang matuwid kahit isa. Magmamalang kayo sa atin. Gusto ko na pag huwag natin compromise ang ating buwis sa diablo ito. Purihin pa rin ang Diyos sa atin. Praise God. Tumisahin mo ba? Yan ang mamahalap niyo. Pinakita niya po sa akin. Yan sinabi niya sa Romans chapter 5 verse 8. Christ died while we are sinners. Because of committed His love toward us. Nakita niya ang pagmamahal sa atin. Siya'y matatay para sa atin. Nung nagkasala po ang mga anghel, tinubos ba ng Diyos? Hindi po tinubos ng Diyos. Kaya na sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 6, what is man that thou art mindful of him? Ano ang tao? Bakit pa pinakailangan mo siya? Dahil po yan magmamahal ang Diyos. Yan magmamahal ang Panginoon. Ang mga anghel ng kasala, hindi niya pinakita sa kanyang magmamahal. Magmamahal po, binigyan ng pagkataon. Yan po magmamahal ang Panginoon. Kaya, nung una, kapatid yung malubalong ako sa Panginoon, really judgment ako. But, dinalaw na. Really natin judgment na. Pag-iranin natin ang pagmamahal ng Diyos. Balik mo tayo sa gusto po ng Panginoon. Imalubis ang buhay natin sa Kanya. Maging kalugod-lugod ang buhay natin sa Kanya. Kaya ipapuri natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Iisipin mo po ba? Minsan ito tayo. Ito po, ang kalagayan ng tao ngayon. Ito ang kalagayan ng suliranin ng tao ngayon sa mundo. Na-compromise ang buhay nila. Dahil sa mundo. Kapag i-compromise natin ang buhay natin sa mundo ito, we will remain die. Mamatay natin. Ano sinabi sa 1 John chapter 5 verse 19? Children, we are in God's. But if we lie in this world,
yan in the devil. Tayo mga anak ng Diyos, ngunit kung nakahilig ang ating isip at puso sa mundo ito, ayaw ay sadyang sinabi po ng Biblia yan. Bearing our mind. Huwag natin sundin ang hilig ng mundo ito. Ang layaw ng mundo ito. Ang layaw ng ating sarili. Gusto po ng Panginoon na magbago po tayo. Gusto ng Panginoon magbalik loob tayo. Ayaw po ng Panginoon mapapahamak tayo. Gusto po ng Panginoon maligtas tayo. Hallelujah. Glory to God. Uli natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Yan po ang nangyari po kay iba ka dyan na. Pero sa kabila ng pagmamahal ng Diyos, pinakita niya po mga kapatid na ang Diyos ay pagmamahal. Amen ba? Ang Diyos ay hindi bulag. Sabi sa mundo nito, love is blind. Kung love is blind, ang Diyos pala ay bulag. Hindi bulag ang Diyos. Bakit na bulag? Dahil po sa diablo. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world blinded the people in this world that they will not receive the gospel in the life. The gospel of the Lord Jesus Christ. Binulag po ng mundo, sa tanas ng mga tao para hindi magliwanag sa kanila mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Salamat po. Mabuksan ang ating mga eyes. Only God can open your understanding. Without, hallelujah, God, you cannot understand the mystery of God. Hindi mo maintindihan ang mystery ng ating Panginoon. Ayaw po ng Panginoon. Magpaliwala po tayo. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. In Genesis chapter 12, sa caption po, kita yung caption niya. Genesis chapter 12, verse 12, 13 and 14. Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see me, they shall say, this is my wife. And they will kill me, but they will save thee alive. He said to his wife, I pray that thou art my sister. Sabihin ko sa iyo, ikaw ang aking kapatid. That thou it may be well for thy sake, and my soul shall live because of thee. Upang kaluluwa ko, ang buhay ko, manatiling buhay. And it came to pass, when Abraham was come into Egypt, the Egyptian beheld the woman, that because she was very fair, dahil napakaganda ang babae ito. Napakaganda ang kanyang asawa. Si Sarah pala napakaganda. Ang asawa ni Abraham napakaganda. Kaya, ang kasaysayan ng sabi ni Abraham kapag pupunta tayo doon sa Egypt, dahil tagutom sa ating lugar, sa Egypt maraming pagkain. Pagpunta natin doon, makita nila na ikaw ay napakaganda. Sabihin mo sa kanila, kapatid kita. Samantalang asawa niya. Yan po ang compromise. So, nung nakita ko, si Sarah, na mga Egyptian, na makaganda, at pinakilala niya yung kapatid niya, tinagkilit siya, binigyan siya ng paumuya, binigyan siya ng mga hayop, mga alipin, dahil po sa kanyang kapatid, upang maging asawa ni Pharaoh. Sa pag-compromise niya ang kanyang kapatid,
aasawahin ng hari. Mabuti ba yan? Hindi mabuti. Kaya gusto ko ng Panginoon, huwag natin i-compromise ang ating kalagayan. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pangako ng Diyos, kay Abraham, in Genesis 12 verse 3, sabi niya, I will bless thee. I will curse them that curse thee. Because of thee, I will bless all nations. Pagpapalain ko, ikaw, ang nagpapala sa iyo pagpapala. Ang nagsumpa sa iyo, susumpain. Ngunit dahil sa iyo, pagpapalain ko ang buong bansa. Alam niyo po, kapag manatiling tayong matapat sa Panginoon, ang ating mga negosyo, ang ating mga kabuhayan, ang ating pamilya, ang ating po, kapatid, pati ang ating mga amo, God will bless them because it is the word of God. Amen. Huwag natin i-compromise ang ating kalagayan, devotion natin sa Panginoon. Gusto ko ng Panginoon na natili tayo sa Kanya. So, nag-intervene ng Panginoon. Nag-uusap ang Panginoon kay Paraon sa panaginip. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong galawin ang babae na yun dahil may asawa yun. Yan ang dahilan sinalot ang bansang Egypt. Nagkaroon sila ng salot because of the promise ng Abraham. Kapag may pangako ang Panginoon sa atin, paniniwalaan natin. Praise God. If God has a promise to us and has a promise to you, and a promise to everyone, believe it and we will receive it. Tatanggapin natin yan. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Amen. Yan ang dahilan. Natuklasan. Sabi niya, kapag hindi mo yun, isauli yan sa kanyang asawa, mamatay kayo. Nahimasmasan ko ang mga Egypt. Ang paro sa niya, may asawa pa na ito. Kinausap ko pa si Abraham. Sabi mo, kapatid mo, asawa mo pala. Kaya balik ko sa iyo dahil sinalot na. Kapag hindi ko ipabalik ito, mamatay ka. Yan pala ang tatanggol ng Panginoon sa kabila ng ating papag-compromise. Dahil may pangako ang Panginoon sa atin. Mas ka proteksyonan ka pa rin ang Panginoon. Dahil hindi masirat ka ng pangako. Kaya po, ayos mo na matinig. Nadinig sa kanya ng tama. Alam po rin natin ang pinagpala po ng Panginoon. Si Abraham, dahil sa pangako ng Diyos, na kanyang katapatan sa Panginoon, gusto niya pag-buhay siya. Ano pang isang halimbawa, naging resulta ng away yan dahil sa compromise. Nalalaman niyo ba yan? O isang caption nito. In Genesis chapter 16 verse 3, and Sarah, Abraham's wife, took Hagar, his maid, to Egypt. And after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her husband, and Abraham, to be his wife. Dahil hindi po lubos na niniwala si Sarah magkaroon siya ng anak, baog siya. Sabi niya, wala akong anak, mayroon akong alipin, ibigay ko sa aking asawa. Ang aking alipin upang magkaanak ako, maging asawa niya. Mabuti ba yan? Gagawin niya, compromise niya ang pangako ng Diyos. Ang kanyang alipin, ang kanyang maid, ibinigay sa kanyang asawa, pa maging asawa, maging kerida.
Ano nangyari? Ang kasaysayan na yan, dahil ginusto po ng asawa si Sarah na ang kanyang alipin maging kirida ng kanyang asawa. Ano nangyari? Nagkaroon siya po ng anak. Doon po sa kay Abraham. Anong pangalan? Si Ismael. Hello? Si Ismael. Nung nagkaroon siya ng anak, ang sabi ng kanyang alipin na siya, God, ikaw ay walang anak, ako mayroon. And she despised Sarah. Nung nasaktan si Sarah, nilait si Sarah na, siya ba, ito pa, may anak pa. Kaya na. Sabi ni Sarah, ay, Abraham, nilait ako na aking alipin na nagkaanak. Siya sa iyo, akala ko, kana ko ng anak na parang mapasaya ko. Naging kasiraan para sa akin. Palayasin mo yan! Alipin na yan! Ano lang yan? Pinalayas naman ni Abraham. Pinalayas niya, di ba? Umiyak po si Sarah. Si Sarah. At umiyak rin si Hagar. Dinala siya po. Binigyan siya. Kalinga po ng Diyos pa rin. Nung nakuha na sila din sa wilderness, sabi niya, huwag kang umiyak, Hagar. Pagpalain ko ang iyong anak. Pararamihin ko rin ang lahi niya. Amen ba? Dahil sa pangako ko ng Diyos kay Abraham. Hello? Puri natin ng tayo. Yan po ang pagpapangako niya. Kahit ay anak siya, illegitimate child, dahil pangako pa ng Panginoon, magpapalain Yesus. Pero, maging masunurin tayo sa Panginoon. Amen ba? Sino ditong illegitimate? Yan yung pastor, illegitimate rin po. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, si Ismael po, pinangakuha ng Panginoon pagpapalain siya. Pagkawat siya pinalanas. Pero dahil po sa nakompromise, na kinupromiso ni Sarah ang pangako ng Diyos na sabi ng Panginoon sa kanya, magkaanak ka. 90 years old siya, nagkaanak pa rin dahil pangako ng Diyos. Kaya nagkaanak siya, si Isaac. Si Abraham ay 100 years old. Dahil sa pagkompromiso niya sa kanyang paniniwala ng palataya, ano nangyari ngayon? Hanggang ngayon may alitan ang lahi po ni Ismael, ang lahi po ni Isaac. Hindi ba ngayon? Ang gera po ng Israel hanggang ngayon sa Arab yan, until now. Kaya po, kapag na-compromise po tayo, ang consequences po, ang resulta po, away. Kapag hindi natin susundin ang pangyayari, away po talaga. Hanggang ngayon, nag-aaway sila. Dahil, amin yan. Sabi naman ng isang, amin ito. Property namin. Kasi sabi na, pinagpapala ko ito sa inyo. Hanggang ngayon, hindi ba nag-aaway sila? Samantalang magkakapatid. Yan po. There in our mind that if we will compromise the promises of God, the consequences, there is a war. Away talaga. Purihin pa rin ang Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. May pangako pa rin ang pagpalain ang Ismail. Ang Ismailita, pagpalain mga Muslim. Pagpalain mga kapatid ng mga Israelita. Pagpapalain ng mga Hintil. Dahil kay Abraham, God will bless His seed ang kanyang lahi. Kaya dahil po sa pananampalataya kay Jesus Christ, tayo daw ang lahi ni Abraham.
tagapagmana din sa kanyang pangako. Amen po rin ang Panginoon. In Galatia chapter 3, verse 26, 27, 28, at 29, kung tayo ay nabautismuhan kay Kristo, ibigay si Kristo, wala ng babae, wala ng lalaki, wala ng alipin na laya, kung tayo kay Kristo Jesus, tayo ang alahin ni Abraham, tagapagmana rin sa pangako ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Amen! Kaya, kapag na-compromise ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, may kamatayan, mag-away-away. Kaya tayo mga lalaki, huwag natin i-compromise ang ating pamilya. Kapag ma-compromise, yan ang likha ko ng away. Hello? Hindi po sa panunumbat ito, paalaala lang. Palakpakan pa rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Amen? May isa pong caption po paalaala ng compromise. In Numbers chapter 20, verse 12, And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore, ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon nagsalita sa kay Moses at kay Aaron, dahil hindi kayo naniwala sa akin, hindi nyo sinangtipay ako, pinabanal sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya hindi kayo magdalala sa kanila sa lupang pangako na ibibigay ko. Because of compromise. Anong nangyari na compromise? Ang kasaysayan, ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, dahil gusto nila magkaroon ng tubig, bibigyan ko sila ng tubig sa kanilang mga kahilingan, sa ilang na walang tubig. Sabi ng Panginoon kay Moses, hawakan mo ang tungkod na binigay ko sa iyo at magsalita ka lang sa bato at lalabas ang tubig mula sa bato. Sabihin mo sa bato, magsalita ka lang na magkaroon ng tubig. Ibig sabihin, there is power in the word. There is power in your mouth. There is power in your lips. Sabihin mo lang. And then ba, speak it, declare it, and it will happen. Purihin natin ang Panginoon. Mangyayari ang ako ng Panginoon. Kaya tandaan natin, ingatan natin ang mga salita natin. There is power in your lips and in your tongue. In Proverbs chapter 18, verse 20, death and life is in the power of the tongue. Kamatayan at dila ay nasa kapangyarihan. Gusto mo buhay sa iyong mga bibig. Kung gusto mo kamatayan sa iyong bibig. Dahil dyan, lumabas ang tubig. Sa halip na magsalita siya, ang nung ginawa, hinataw ni Moses ang bato. At bumulok ang tubig. Kaya ganun lang sabi ng Panginoon, hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi nyo pinaging banal. Ako sa mga mata ng angkan ng Israel. Kaya hindi kayo magdala doon sa pangako ibigay ko. Kaya si Moses, ano nangyari kay Moses? Kinuha siya ng Panginoon. Kinuha siya ng Panginoon at pinalitan siya ni Joshua. At ang buhay ni Moses, hindi naman nangyayari si Moses. Hindi na ang labog kanyang mata, ang natili ang kanyang lakas. At ang edad niya 120 years. At ang Diyos ang naglibing sa kanya. Tinago siya. Dahil baka kung manatili doon sa kanila, aagawin siya, pupunin sa tanas, sabi pa si Jude. Sasambahin nila dahil maraming milagro kay Moses. Pero hindi tayo naligtas sa milagro ng tao. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, din in our mind because of His grace.
In Ephesians chapter 2, verse 8, by grace are we saved through faith, and not ourselves. It is the gift of God. Sa biyaya niya, naligtas po tayo. Hindi ito sa atin, kundi sa Diyos. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Sa kanyang pagmamahal, tayo po nabalik niya. Sa kabila ng pag-compromise, hallelujah, nandiyan pa rin ang pagmamahal ng Panginoon. Iligtas tayo. Magbalik mo tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Si Moses, hindi sumunod. Ino-compromise niya ang salita ng Panginoon. Pinalitan siya. Ibig sabihin, kahit tayo leader, kahit ako pastor, kapag i-compromise ko ang paglilingkod ko sa Panginoon, kaya kang palitan ng Panginoon. Huwag tayo magmawalaki sa Diyos. Yung Diyos ang ating kataas. Puli natin ang ating Panginoon. Amen. Kahit marami kang milagro. Amen. Milagro na, maraming milagro po. Kung minsan baka nakasalalay din sa milagro. Tandaan natin, we are not saved by miracle of man, but the grace of God. Nakala nila, milagro na yun, gawa ng tao. Gawa ng Diyos yan. Pero kung minsan inaangkin ng tao na sa kanila yun. Pero po, lahat ay para sa Diyos. Kapurihan ng Diyos. Kapurihan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Yan po, ang kasaysayan kay Moses. Pinalitan siya ni Joshua. Successor po, kapalit sa kanyang leadership. Isa pa pong kasaysayan na compromise. In Judges chapter 16 verse 19, si Samson ay kinompromise niya ang kanyang lakas sa babae. Very common po mga kapatid, ang kasaysayan niya. And she made him sleep upon her knees. And she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. Bakit? Ang lakas niya umalis dahil si Samson po, ang kasaysayan niya, si Delilah at si Samson, na-compromise ni Samson ang kanya pong biyaya, ang lakas niya dahil sa babae. Huwag natin i-compromise ang lakas mo, ang pananampalataya mo, ang pag-ibig mo sa Diyos dahil sa babae. Ay mga lalaki, pinasasabyan mo, huwag natin i-compromise sa babae ang ating lakas. Kung ang babae, nakalagay kanina doon, sa una natin, caption, si iba, ay tayo mga lalaki naman. Huwag natin i-compromise ang ating lakas sa babae. Dahil nagmamahal si Samson sa babae na walang iba si Delilah na hindi niya kalahi. Palestino yun. Dahil hindi niya kalahi, ibininta siya ng kanyang minamahal. Ang sabi ng Palestino, kinausap si Delilah, alamin mo ang lihim ng kanyang lakas at babayaran kita. Dahil mahal po ni Samson si Delilah, kinukulit siya. Kinukulit siya saan ang lakas ng Samson nang galing. Nakipaglaro pa si Samson. Kapag matalian ako na isang yantok na sariwa at matatalian ako, nawala na ang lakas ko. Paglaro pa, sabi, nung pinatulog ni Delilah sa hita niya si Samson, sabi niya, Samson, nandyan ang mga Palestino! Kiklo na! Nawasak lang. Parang sinulit ang yantok na tinali sa kanya. Sabi naman ni Delilah, hindi siya nakalata pa rin. Niluloko mo yata ako, Samson. Sabi mo, mahal mo. Hindi pala totoo sinasabi mo. Sabi, saan ba talaga nanggaling ang lakas mo para magapos ka? Sabi naman niya,
kapag matatalian ako ng lubid na hindi pa nagamit, ay mag-apos nila ako. Inulit ito kinalian. Sabi, Samson, nandiyan na ba kaya? Pulisin ka. Paano sinulid na wala? Sabi niya, niloko mo talaga ako. Hindi mo ako mahal. Niloko mo talaga ako. Di ba? Nakipaglaro ko rin, nakakipag-kumay siya. Dahil mahal niya si Delilah. Sabi mga lalaki, kapag mahal mo talaga, ang mga lihi ko, bibigay mo talaga. Sabi na mahal ko. Yan po nangyari. Dahil mahal niya eh. Ang lihim niya, pero sa totoo, hindi pa lahat totoo. Yun ang lihim niya. Dahil sa kakulitan, ni Delilah. Sabi mo, mahal mo ko, saan matagal ang kalilakas mo para matalian ka? Araw-araw kinukulit siya ng minamahal niya. Dahil sa nakakulitan si Samson sa minamahal niya. Sabi niyo, alam mo, ang lakas ko nanggaling sa buhok ko. Dahil ako ay nasa right. Mula pa sa pagkabata, ay inalay ako na nasa right. Hindi nasa right. Na kailangan huwag puputulin ang buhok ko. Dahil kapag maputol ang buhok ko, manghihina ako kagaya ng ordinaryong tao. Natanto. Hindi rin na totoo na. Sabi niya, handa na kayo. Nagsabi ng totoo. Naghanda na kayo. At mawala na siya ng lakas. Ang lakas pala niya doon sa kanyang buhok. Ang sikreto niya. Kahit tayo mga lalaki, kung ano mga sikreto natin dahil minamahal natin siya, isabi mo ang sikreto. Yan ang kahinaan talaga ng lalaki dahil may minamahal ka. Anong sikreto? Isabi mo, na-compromise ang iyong katapatan sa Diyos. Ang devotion sa Diyos. Nung pinutulan na ang kanyang buhok, sabi ni Delilah, Samson, nandiyan lang ang Palestino. Sabi, paano nalang wala na siyang lakas? Dahil naputol na ang lakas niya doon sa buhok niya. Ibig sabihin, kinompromise niya ang kanyang lakas doon sa babae ng kanyang minamahal. Kaya paalaala lang, huwag natin i-compromise mga lalaki ang lakas natin sa babae. Purihin pa rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Kaya mga lalaki, paalaala yun. Sa mga babae naman, binibintan niya ang kanilang minamahal. Hindi totoo mahal niya dahil hindi naman kalahi. Dahil sa pera. Hello? Dahil po sa pera. Ano nangyari nung nabintan na wala na siyang lakas? Ang kanyang mata dinukit. Nabulag si Samson at ginawa siyang alipin. Nawala na siya ng lakas. Kaya kapag makompromise ang ating lakas, bubulagin tayo ni Satanas, gagawin tayo niyang alipin. Kaya bear in mind, huwag tayo magpaalipin kay Satanas. Dahil kapag magpaalipin tayo kay Satanas, mabubulag ka pa. Grabe ang nangyari kay Samson. Pero, paalaala lang, babalikan naman natin, tinamaan kayo mga lalaki. Kayo naman mga babae. May tama, di ba? Sa lahat mabi. Sa lahat ng mga babae sa akin, Praise the Lord! Praise the Lord! Nandun ba kayo, mga babae? Praise the Lord! Amen! Babalakan natin, Panginoon! Hallelujah! Alam niyo po, kadalasan mga babae, kapag nag-away sila mag-asawa, anong inidiskitan? Ang buhok. Ano? Sorry lang kapag kayo ay tatamaan dito, pero paalala lang. Pinagpumanin ko lang, hindi ko kayo masaktan ng yung soto lang, paalala lang po yan. Mahal kayo ng Diyos, walang Hallelujah. Kapag nag-aaway po ang babae at lalaki, mag-asawa, dati mahaba ang buhok niya, ano gagawin niya? Pinutol niya ang buhok niya dahil galit siya sa nag-away siya kasi yung kadalasan mga babae, totoo lang po. Kapag nag-away ang mga
Di ba? Alam niyo po, mga babae, ang buhok niyo po, kapangyarihan niyo yan. Kaluwalhatian niyo. Kaya huwag niyong idiskihan ang buhok niyo. Pagpapala sa inyo yan, palakpakan ng Panginoon. Dahil sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 15, mga babae, pahabain yung buhok niyo. Let the women, their hair will be uncut. Remain long, for it is the glory unto her for a covering. Kaya nga, ano niyo po ang ibig sabihin ng glory? Power, strength, blessing. Kaya kapag pinutol mo ang buhok, mga babae, you are cutting the blessing of God. You are cutting the glory of God. You are cutting the power of God that given each and every one of the women. Alam niyo po, maraming patutuo po. Na isang patutuo ng kapatiran, alam niyo po, nagkasakit ang kanyang anak. Matapos nagdidelivery yung kanyang anak. Sabi niya, Panginoon, ang tagal ko naging matapat sa iyo. Ano bang kapangyarihan buhok ko ito? Ang hirap-hirap ng alagaan ng buhok ko ito. Pero naniniwala ko may kapangyarihan ng buhok ko. Alam niyo po, nag-delivery yung kanyang anak. Ang kanyang sabi niya, Lord, dahil sa kapangyarihan ng buhok ito, pinunasan niya ang anak niya na may sakit na delivery. Lord, pagalingin mo siya ayon sa iyo kapag yung mga salita ko, Panginoon, na may kapangyarihan. Ang buhok na ito, glory ko ito, Panginoon. Ang power nito na kaya na hindi mo pinitulan mo, Panginoon. Pagalingin mo ang aking anak na hindi delivery. It is a miracle. Instant, God healed His son. Pinagaling. Kaya tandaan niyo po, your hair, it is the blessing, it is the power, it is, mga kapatid, the glory. If you believe it, it's up to you. If you don't believe it, it's up to you. It is in the Bible. Sinabi po naman ang nakasulatan. Sabi, puri ng Panginoon. Amen. Huwag natin i-compromise! Sa mundong ito, kapag nahaba-haba buhok mo, sabi ng mundo, ay, lusyang ka na, nagiging para ka na mamangkukulang. Putulin mo na yan, ibinta mo, mahal ang buhok mo. Kaya iba, binibinta. Dahil mahal daw buhok. Oo, kapag mahabang buhok mo, binibili yan. Dahil alam nila, mahalaga ang buhok. Amen? Kaya, hindi sa paninita, mahal kayo ng Panginoon. Paala-ala lang. Kapag mahaba ang buhok, huwag mo putulin dahil biyaya ng Panginoon yan. Pagpapala sa iyo yan. Kapangyarihan sa iyo yan. Amen ba? Blessing sa iyo ng Panginoon. Kaya kapag away kayo mag-asawa, huwag mo diskitahan ng buhok mo putol. You are cutting the blessing of God. Amen ba? Lahat magsabi ng mga babae sa lipurin ng Diyos. Salamat po sa pagmamahal mo, Panginoon. Hindi ko kayo diniskita na sinasabihan na sinisita kayo. Mahal kayo ng Panginoon. Ayaw kasi dahil kayo na puso ko yun. Mahal kayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yan po patutuo na there is power. The hair of the woman. Kaya nga naputo lang ang buhok ni Samson dahil nasa right sila. Ang mga nasa right hindi magpaputol ng buhok. Pero sa New Testament, ang mga lalaki kinakailangan magpagupit dahil kahiyang-hiya sa lalaki na mahabang buhok na katulad sa babae. Amen ba? Tayo mga lalaki magpagupit, hindi magpahaba ng buhok. Palakparan din natin Panginoon. Huwag natin i-compromise sa salita ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen? Amen! Hallelujah! Sa pang-caption ko, nandyan pa? Nakalim na yata. Napaganda po mga kapatid, ang sarap po salita ng papalagi po padilay-dilay mo, bilay-bilay ang salita ng Panginoon. Ito na lang po. Si Samuel, ay sinabihan niya ang hari si Saul. Ang iyong mga kaaway sa gabal sa inyo, inaaway kayo, naharangan kayo na
hindi mamanahin ang lumang pangako. Ang lumang pangako bigay ko sa inyo. Yun, sila harang. Saan kanya makaaway? Sabi niya, para wala na mga harang sa inyo. Pagdating doon sa promised land bigay ko sa inyo, ang iyong mga kaaway, alisin niyo sila. Sila ay exterminate nyo. Kapag extermination po, walang matitira yun. Walang matitira. Kaya, ano nangyari? Sabi na nung dumating sila doon sa kanilang mag-away, maraming mga tupa, mga baka. Dali natin yan, pag-alay sa Panginoon. Sabi niya, dalhin natin para i-alay sa Panginoon. Pero sabi niya, exterminate, ibig sabihin, lipulin sila lahat, dahil kaaway yan. Para makarating sa promised land. Kasi awayan sila eh. Utos ng Panginoon. Anong ginawa ni Saul? Sabi ng mga tao, dali natin yung mga tabak nito, mga tupa, mga baka, pang-alay natin, burn offering. Ito, ahad na siya agad, dali natin para i-alay sa Panginoon. Ano ang sabi ni Samuel kay Saul? Saul, nasunod mo ba ang utos ng Diyos? Oo, nasunod ko. Na-compromise ang pagsunod. Bakit may narinig ako ng mabaka dala-dala ninyo? Hindi, pang-alay na sa Panginoon. Sino pang ano yan, nahari, dala nyo? Yun ang hari para i-alay sa Panginoon. Ano ang sabi niya? For rebellion is a sin of witchcraft. As stubbornness is a sin of iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord. God rejected thee again. Kapag hindi natin ginanap, ikinompromise natin ang utos ng Panginoon, alisin ka. Aalisin. Kaya nga, si Moses, dahil na-compromise, pinalitan siya. Si Saul na-compromise sa pagsunod niya, pinalitan siya ni David. Pinalitan siya ni David. Dahil, sabi ng Panginoon, dahil ito, ikaw ay nagmamalaki na, dahil hari ka, nag-compromise mo ang pagsunod sa utos ko, papalitan kita. Nung pinalitan siya ng Panginoon, ano nangyari? The Spirit of God departed from Saul, and the evil spirit from the Lord troubled him. Ibig sabihin, kapag hindi po tayo sumunod, na-compromise ang ating pagsunod sa Diyos, alisin ng Diyos ang Espiritu. Kapag inalis ng Diyos ang Espiritu, maliligalig ng puso mo, maliligalig ng isip mo, malilito ka na. At pinalitan ng Panginoon ng pusong kapayapaan kasi yan na kaguluhan. Kasi ibang naturo, ang kapag ibinigay ng Diyos ang Espiritu yan, hindi mawawala niya. Ang kaligtasan hindi mawala. Ito nangyari nga. Noong na-compromise, ang pagsunod, inalis ng Diyos sa kanyang Espiritu. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos hindi manatili po sa atin kapag na-compromise ang ating pagsunod. Amen ba? At papalitan na ang Diyos ng Espiritong pagkagulo-gulo. At magugulunganan ka. Yun ang nangyari sa kanya. Nalilito na siya, nagugulo na siya. Mayroong masamang espiritu kay Saul. At sabi niya, sino ba yan ang makapagpaalis ng masamang espiritu sa aking isip? Nagugulo na hindi ako mapayapa. Sino kaya ang magpapaalis niyan? Kailangan kong awit. Kailangan kong awit na para malis. Sabi niya, may alam ako na mayroon kong magaling kumawit at saka magtugtog-tug. Ang maliit na lingkod niya si David, kunin siya, dalhin siya dito para aawitan ako at tugtugan. Alam niyo po, habang nagtutugtog si David, dahil anointed song at anointed musician si David, umaalis ang masamang espiritu. Umaalis ang napapayapa siya. Ibig sabihin, kapag anointed ang awit mo, anointed ang tugtog mo sa Panginoon, umaalis ang masamang espiritu. Yan ang kailangan ng Diyos. Maging anointing ang awit natin sa Panginoon. Maging anointed, hallelujah, ang mga magtugtog natin sa Panginoon, hindi magpaingay, kundi nagbigay ng kapayapaan, nagbigay ng kayusan, nagbigay, hallelujah, praise God, ng kasiyahan sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon.
looking for a worshiper, not a troublemaker. Ang Diyos nakahanap po ng worshiper. Kaya kapag naririto tayo, hindi magdadaan kwentuhan dyan sa negosyo natin. Gusto po ng Panginoon ay sambahin natin siya para hindi tayo maguluhanan. Titingnan mo ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 23 to 24. God seeking a true worshiper. For God is a spirit that we must worship Him in spirit and in truth. Sambahin natin siya sa espiritu katotohanan. Kaya kapag naririto po tayo, huwag natin i-compromise sa ating pagsamba sa Panginoon. Kwentuhan tayo sa mga business, sa mga kwentuhan, mga kwentuhan dyan. Kailangan purihin mo ang Diyos. Sabihin, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahan, Lord. Purihin ka, Panginoon. And God will to send His Spirit, and you will be filled with the Holy Ghost, with the speaking with evident tongues. The evidence of speaking tongues sa Panginoon. Amen, purihin natin ang Panginoon. God looking for the worshiper, and God will fill you with the Holy. Hallelujah. Worship God. Huwag ka mag-expect na puspos ka ng Espiritu ng Panginoon. Kapag narito ka magkwentuhan, kapag pumunta ka dito magkwentuhan, huwag ka na lang magsamba kasi hindi ka na nag-worship eh. Pumunta ka dito, kinakailangan, sambahin mo ang Diyos. Kapag sambahin mo, purihin mo ang ating Panginoon. Amen ba? Amen? Ang iba, purihin-puri sa Panginoon. Iba nakatulala. Kamaywag pa nga eh. Oh, iba naman, nakatingin-tingin pa. Hindi ka gumawa ng picture. Oh, mabuti ba yan? Kapag magsamba tayo sa Panginoon, samba talaga, amen ba? Sambahin mo ang Panginoon, we are not worshiping idol, we are not worshiping men, but worshiping God, amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Yan ang nangyayari. Naghahanap si Saul ng kapayapaan. Alam niyo po, mahanap mo kapayapaan kung sambahin mo ang Panginoon. Makinig ka sa anointing ng the Spirit of God, the power of God in your life. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord to God, gusto po ng Panginoon na huwag natin i-compromise ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, compromise natin. Nandiyan pa ba tayo? 12 na po. Praise God. Marami pa po, pero siguro, tama na yun. Ana po. Pero, para ma-reconcile ito po, lalakawan ko na lang iba. Si David po ay nakompromise rin. Kahit magbasa po na dyan. Dahil wala siyang ginagawa, naglakad-lakad. Tuloy, nakita niya si Bathsheba naliligo. At nakompromise ang kanyang katapatan. Kinuha si Bathsheba. At ginawa niyang asawa dahil samantalang may asawa yun. Yan ang compromise ng kanyang pagiging hari. Ito naman, si Solomon, ang anak niya, na-compromise rin. Si Solomon, pinakamatalino tao. Na-compromise ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Kalooban ba na pa nagkaroon siya ng maraming asawa? It is not the will of God. It is not the will of God. Kung minsan sabihin nila, yung mga propeta niyo, maraming asawa. Hindi kalooban ng Panginoon na magkaroon siya ng maraming asawa. Dahil na-compromise ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Isipin mo kanyang asawa, 700, at ang kanyang karida, 300. Grabe po. Compromise ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Yan po ang nangyari. Grabe po, wala na kumpi sa ginawa niya. 1,000 kanyang mga babae. Tayo mga lalaki, parang nasaktan tayo. Pero, okay lang. Huwag natin compromise sa halal pang ating pagkalalaki. May puri natin ang Panginoon. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Lord to God, yan po ang nangyari. So, dahil sa iniwanan niya ang kanyang katapatan sa Diyos, nahiwalay siya sa Diyos. Kaya nga ang Ecclesiastes po, nakasulat siya na ang main topic, main theme ng Ecclesiastes ay walang kabuluhan.
Bakit sinabi niya walang kabalo? Kasi ang main topic talaga ng Ecclesiastes sa sulat ni Solomon, it is all vanity, all vanity. Ibig sabihin na acquire mo ang lahat ng mga bagay kapag mahiwalay ka sa Diyos, makompromise ang iyong paglilingkod sa Diyos, it is all vanity. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang iyong pagpapagal, ang iyong katalinuhan, ang iyong kayamanan, ang iyong pagkabalintog, walang kabuluhan. Yan po. Kaya gusto po ng Panginoon, huwag natin i-compromise. Sila mga hari, yun, palibakan sila mga hari. Gusto nila maraming asawa. Kaya kung mga hari na yan, sa Borneo, marami silang asawa kasi hari siya. Yan kapag mga hari yan. Marami silang asawa na compromise dahil sila hari. Pero kapag ikaw alipin, isa lang yan. Kaluban ba ng Panginoon? Hindi kaluban ng Panginoon yan. Ang kalooban ng Panginoon sa New Testament na kailangan isa lang asawa. Saan mabasa yan? Sa 1 Timothy chapter 3. If you want to be hallelujah, a good servant to the Lord, you must be a husband, one wife. Role is on household. Sabi natin sa mga tayo mga lalaki, ang kalooban ng Diyos, isa lang asawa. Palakpan din ang ating Panginoon. Amen ba? Hindi ba? Amen? Amen! Oo. Kapag mayroon kayong maraming asawa, iwanan nyo na yan, isa na lang. Di ba? Palakpan natin natin Panginoon. Amen ba? Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan kasi ano eh. Kasi Solomon ba? Mayroong asawa eh. Maraming asawa. Eh, si Solomon yun. Pero ang grasya ng Panginoon bago na eh. Isa na lang. Kasi tayo mga lalaki, hindi tayo nasisiyahan. Gusto natin marami. Agoy! Pero mga kapatid, alam niyo kung laban natin, hindi nasiyahan talaga yan. Hindi nasisiyahan ang laban, huwag natin sundin. Kaya ang sulat ni Solomon, sabi niya eh. Sa Proverbs chapter 17 verse 20, sabi niya, alam mo, ang ating mata hindi nasisiyahan. Ating laban hindi nasisiyahan. Hindi nasisiyahan talaga. Kaya ang kasiyahan na natin sa Diyos. Sa Diyos lang, hallelujah, yung iba. Tanggapin natin ang kasiyahan sa Diyos. Wala lang iba. Amen? Meron ba ba? Mahaba pa yata. Ito pa, dagdag ko na lang si Judas. Na-compromise rin. Si Judas, ibininta niya ang kanyang Panginoon. Sabi nila, kasi ang puno niya masama, ang ugat ay masama, pati isang na masama. Ibig sabihin, Jesus Christ masama? Kasi si Judas ay masama? Huwag mo sabihin na ang puno ang anak ay masama, ang puno masama. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay masama? Alagad niya, si Judas, naging masama, kasi sinunod niya ang kanyang gusto niya. Ibininta niya ang kanyang Panginoon. Sa magkano? 30 pieces of silver lang. Kinompromise niya sa isang halik. Niyakap niya na compromise sa isang halik. Kaya nga, ito pa na compromise. Yung example nito eh. Sabi ni Pedro, hindi ako alis sa'yo, Panginoon! Hindi ako alis sa'yo, Panginoon! At sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaok ng manok na kalawa, ipagkailangan ko ng 3. Kaya hindi tayo manakan na sabi mo, hindi ako kawali sa Panginoon, hindi ako backslide. Hindi ako talaga manindigan ako sa iyo, Panginoon, mamatay ako hanggang kamatayan. Totoo ka, panindigan mo yung mga salita. Yan ang nangyari kay Pedro, sabi, Panginoon, hindi ako alis sa iyo talaga. Dadaan sila sa aking mga itakbisig. Nung inusig ng Panginoon, hindi nakit na. Nakita niya inusig ng Panginoon. Nung kilala siya ng mga kasama, kilala kita, Galileo, kasama ka, alagad niya. Hindi ko yan kilala yan. Nung sinabi, hindi sa mukha mo kilala, hindi ko talaga kilala siya. Oy, sa busis mo talaga, ikaw, hindi ka talaga. Naalala niya, sabi ng Panginoon, tinawag ka manok 2 bisis at pagkailap sa 2 bisis. Umiyak siya. Totoo talaga. Hindi ko mapatangan ang aking mga pangako. Kaya kung tayo mangako, magkaroon tayo ng word of honor o palabra de honor.
Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Nandiyan ba kayo? Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya, nilay ko po tayo na lang. Na, baka magsawa na kayo sa compromise. Gusto po ng Panginoon. Hallelujah! Magaling po na tayo sa Panginoon ko. Glory to God. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Huwag natin sisihin kasi ang aking ama ay masama. Maging masama ako. Ibig sabihin si Jesus kasi natuturo, masama siya. Hindi po. Kung masama sila, baguhin mo. Ang daan na mag-win. Ang tamang daan, hindi ang lumang daan. Ang tamang daan, si Jesus Christ. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Malalaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Ibigay ko na lang sa atin po ang pinaka last verse, mga kapatid. Laktawan ko na lang po. Ito po ang alaala natin. Kung tayo makasalanan, ang sabi ng Panginoon, ang hindi tumanggap sa aking mga salita ay hahakulan. Kung ang Sodoma napagpaumanhin ko pa, ngunit ang hindi tumanggap sa akin ay may hatol. Huwag natin hatulan ng Sodoma. Sila ay mga makasalanan. Sila ay mga bakla, mga tumoy, mga kilas, mga kasalanan nila, mga pakiapit, mga lunya sila. Pero ang sabi niya, mapagpaumanhin ko pa sila! Mapagpaumanhin ko pa sila! Praise God! Dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, huwag natin compromise, huwag natin hatulan sila. Baka tayo hatulan, magduduro tayo sa ating kapwa, pabalik sa atin, 3, 4. Gusto ko ng Panginoon. Huwag natin, sabi niya, sa Romans chapter 2, verse 4, huwag mong hamakin ang goodness ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, ang pagpalubag ng Panginoon, ang long-suffering ng Panginoon. Hallelujah! Ang pagpahinog ng Panginoon. Yan ang kabutihan ng Diyos na tungo sa atin sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Kaibigan ng kapatid, kung kayo nakarinig salita ng Panginoon, huwag mong hamakin ang kabutihan ng Diyos. Gusto ng Panginoon magsisi mo tayo ng ating kasalanan. Huwag natin silang hatulan. Ang Sodoma ay makasalanan, sila ay makasalanan. Mahal ng Diyos ang mga kasalanan kung magsisisi sila sa kanilang makasalanan. Magbalik loob sa Diyos, tayo magbalik loob habang may panahon pa. Hayasak ka lang, hayasak ka. Purihin ka, Panginoon. Hayasak ka lang, hayasak ka. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, forgive me the sin I committed upon thee, O God. Patawarin mo ako, Panginoon, sa akin makasalanan. Magbalik loob ako sa iyo, Panginoon, Lord. Hayasak ka naman. Tayo ay lalapit sa Panginoon. Hallelujah. Are you convicted? Oh, we are not convicted. It's up to you. But it is the love of God constrained upon us. While we are sinners, Christ died for us. Hayasak ka naman. Hayasak ka. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pagmalasakit na nais mo maligtas kami. Nais mo balik loob kami sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God looking for a worshiper. God looking for the sinner that were willing to sacrifice. They're willing, hallelujah, hallelujah, to repent their sins sa ating Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Mahal ng Panginoon tayo, hallelujah, hallelujah. Baguhin po tayo ng Panginoon. I will not judge you, but God have mercy upon us. Para tayo ng Panginoon. Hayasak ka naman. Hayasak ka naman. Hayasak ka, Jesus. Hayasak ka, hayasak ka, hayasak ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Baguhin mo kami, Panginoon. Change my heart. Change my mind. Hallelujah. Change my attitude. Lord, let me change. Hallelujah. Change me, Lord, to be like you, God. Hayasak ka naman, hayasak.
Fill us with the Holy Ghost. Fill us with your goodness and mercy, O God. Salamat po, Panginoon. Sa iyong pagmamahal sa amin po, Panginoon. Na hindi mo nais mapahamak kami. Na hindi mo nais ay mapariwara kami. Halay, naghantay ka pa rin sa aming pagsisisi ng aming mga kasalanan. Halaya sa kala, malaya sa kiyaya sa dalay. Malaya sa kaya sa kiyaya sa dalay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong pagmalasakit sa amin po, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Batid mo po, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Huwag namin sundin ang aming mga kahinaan. Huwag namin sundin ang aming layaw, kundi sundin ang iyong kalooban. Hindi intention na kayo sinisita. Hindi intention na kayo sasaktan. Ang intention ng Panginoon na pakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Na gusto ng Panginoon baliklog tayo sa Kanya. Mahal tayo niya. Na maglingkod tayo sa Kanya totoo. Hayas at kalaman, hayas at kiyayas at hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hayas at kalaman, hayas at kiyayas. Halaman, hayas at hayas at kiyayas at kalaman, hayas at speak to them, Lord. Fill them your hallelujah goodness. Fill them your goodness and mercy, O God. Pustuisin mo, Panginoon, ng iyong habang po, Panginoon, Lord. Batid mo po, Panginoon, ang aming mga kulangan, mga pagkamali po, Panginoon, Lord. Sa kalamalan. Hallelujah, 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 sa kalamalan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa kaya, sa kiyaya, sa hallelujah, 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 hallelujah. Mahal ka namin, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga kulang at pagkamali. Nasunod ang aming layaw, nasunod ang aming kagustuhan. Ngunit nandyan pa rin ang iyong kabutihan. Nandyan pa rin ang iyong awat habang. Hallelujah, naghintay sa amin na magbalik loob sa iyo, God. Hayas na ka naman. Glory to God, Lord to God, Lord to God. Hayas na ka naman. Glory to God, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan po, Panginoon, Lord. Your mercy and grace is there, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon, Lord. Lord, bless mo, Panginoon, Lord. Tatay dito po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa kalaman, sa ayos sa hallelujah, Lord. Overcome niya po, Panginoon, kanya mga kailangan sa iyo. Ayos sa kalaman. Hallelujah, sa kaya sa salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord to God. Lord to God. Hallelujah, 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 Lord. Bless me, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ito po, Panginoon, ang pag-amit sa iyo. Gawag niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bless niyo po, Panginoon, yung lingkod po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless niyo pa bawat isa po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo, banal na presensya, kinakausap mo kami, Panginoon. Hallelujah, bless niyo po, Panginoon. Hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah, I pray, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, pamilya, Panginoon, Lord. Erasti, Panginoon, Lord. Pamilya po, Panginoon, Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ito, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Sa pangalan niyo po, Panginoon. Hallelujah. May kagalingan, may katiwasayan, Panginoon, Lord. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Ay, alam mo, balik tayo. Kapahamakan mo, Panginoon, Lord. Oh God. Hallelujah.
Salamat po, Panginoon. Salamat